And Solomon, in all his wisdom, says, it's very, very important to enjoy life, to have pleasure, to enjoy life with the ones that you love. And people who don't enjoy life with the ones that they love, people who don't have peace, people who don't have comfort, rest, because they are killing themselves, trying to do their duties, to survive, trying to make wealth, trying to expand their horizons, trying to fill their ego with achievements. Ang tingin ng Panginoon sa mga taong ito, mahirap. Kasi yung tunay na kayamanan na gusto ipagkaloob ng Panginoon, kapayapaan, katahimikan, kasiyahan, kaligayahan, wala sa kanila. So mahirap sila. Kahit mayaman sa material things. Ngayon, kung mayaman ka na sa material things, mayaman ka pa sa spiritual things, dahil marunong ka magpahinga, marunong ka magbigay sa kapwa, hindi ka gahaman, hindi ka sobrang umaasa lang sa iyong kayamanan, di mayaman ka both sides of the fence. And this is possible. God can bless you both ways. Just don't be blinded by fear of hunger, by fear of abandonment, because God never leaves us nor forsakes us. Because God is here today, and is the same yesterday, today, and tomorrow. Living for survival, duty, career, pride, gathering treasures, meaning living for non-essentials, could rob one of what are essential in life, like enjoyment, rest, peace, love, godliness, and happiness. The wisest man that walked the face of the earth, definitely the biggest giant in terms of wisdom in the Old Testament, Solomon says, this is what life is all about. Be happy and enjoy it. And Jesus, the giant of all time, and definitely the most important character of the New Testament, says, I want to give you rest. Love people. Be in love with life. And this is the same man who was called by the religious establishment as a glutton and a drunkard, because always attending dinners, he was having a good time with people, even with sinners. He fellowshiped with them to win them for the kingdom of God. And these are the two great examples of the Old and the New Testament that believers must make their models. Not hermits, not people who always teach us na huwag kumain, magtiis, magdusa, magsakripisyo, magtrabaho to death. These are not the models. Jesus, the perfect example, was a man who had a balanced life. He knew how to be with people, how to enjoy with people, and the people around him obviously enjoyed him too. Kaya sila ay palagay ang loob sa kanila. Then what life is for? Live to do God's will. Live to enjoy. Live to be happy. Yun ang mayaman sa tingin ng Diyos. Kahit gaano karami ang pera mo sa bulsa, mabuti kung marami, pero kahit konti o kahit wala, if you are living doing God's will and enjoying life, whatever God gives you, you have contentment and you know how to make much of little, and you live to be happy, you make people around you happy, and you are happy yourself, you are rich. Because God wants you happy. Ecclesiastes 12:13, everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. Now, magkalinawan tayo. Ano bang ibig sabihin ng respect and obey God? Magpenitensya, magtiis, mag-ayuno araw-araw, say no to everything that you want to do, and say yes to everything that is sacrificial and hard and difficult? I don't think so. Because Jesus says in John 10:10, I came so that you may have life and have it abundantly, so that you will have it to the full. In other words, that the will of God through Jesus is that we have a full, abundant life. Sobra kasing nag-glorify sa relihiyon yung laging nag-fast, yung laging nagtitiis, laging saying no to physical needs and physical wants. Samantalang Diyos din naman ang nag-design ng ating katawan at siya din ang nag-design ng ating mga needs. So bakit lagi mong sasabihin ng no? Diyos ang nag-design nun. So respect and obedience to God means respecting what is natural in you, what is true in you, and giving your body what it needs and wants, so long as you don't steal it from others. And so long as you don't sell your soul to the devil just to have what you want.
But to keep on denying yourself, hurting yourself, is really the opposite of respecting God who wants you to be happy. Respect pa sa God yung lagi kang hirap na hirap, kahit sinasabi mo pa na sa ministry, Jesus says, "Come to me and I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light." Ganun tayo kamahal ng Diyos, pati ang pagpapahinga, iniutos niya as one of the 10 commandments para matiyak niya na magpapahinga ang mga tao. Respect for God means resting in the right time. Pero syempre, hindi naman araw-araw rest. 6 days of labor must be broken by a day of rest. God is very good. God is very kind. We've got to get reacquainted with God and His true intention for people. Respecting God's design by being relaxed and rested and at peace. By being happy. Huwag nating masamain ang kasiyahan kasi hindi sadista ang Diyos. Gusto niya tayong masaya. Kaya si Solomon, ang pinagkalooban ng pinakamataas na uri ng karunungan, ano ang kanyang centerpiece teaching? Ecclesiastes 8:15. So I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Sabi niya, oo, alam naman nating lahat, maraming hirap ang buhay, maraming sakit. May mga mahal ka sa buhay na may sakit, na mamatay, hindi matutupad lahat ng pangarap. So ano na lang ang comfort nating mga tao? Let's make do with what is available. Let us enjoy the food and the drink that God gives us. Let's have a good time, because that's how we are fortified and strengthened to face many dark days. Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. And when times are bad, think what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. So basta may pagkakataong sumaya, magsaya, huwag sayangin ang pagkakataon. Pagkakataon ng sumaya, may naglilibre, kain. May naghahanda, pumunta ka, mag-enjoy ka. Kasi may mamamatayan din. Pupunta ka rin, mag-aabuloy ka, malulungkot ka, makikipaglibing ka rin. Kaya marambuti ng maraming baon na kaligayahan sa buhay para may nawi-withdraw ka na happiness in times of sadness, at ang balance mo pa rin dapat, kahit maraming nawi-withdraw, happiness pa rin. Mag-ipon ka ng maraming happiness sa puso. Create good times so you would be happy. Laging mag-imbento ng kasiyahan, basta hindi masama. Hindi nakakasama sa kapwa at sa'yo. Laging pasayahin ang sarili. Do not create bad times. Do not intentionally do things that make you sad. Ang dami niyan. Sa airport, iiyakan ng mga mahal sa buhay kasi hiwalay yan. Magkakahiwa-hiwalay. Tapos tatanungin mo, sino bang namuwersa sa inyo na mag-abroad? Wala po. Pero meron kaming ambisyon. We need a house. Meron kaming mga plano. Kailangan namin ito. Kailangan namin ng maraming cellphone na iba-ibang kulay. Meron kaming balak. In other words, mapupunta ka dun sa survival, duty, pride, achievement, career. Pero hindi naman talaga sila pinipilit ng Diyos maghiwalay, pero talagang iyakan ko, takot-takot. Bakit yung ginagawa yan? Malungkot pala kayo. Kailangan po. Gaano katagal yung kailangan? Hanggang ilang taon yan abroad? Hanggang May po. Hanggang May langis. Walang uwian hanggang May langis sa Arabia. Di nalungkot ka. Ang tagal-tagal nun. O dumadami yung pera mo, nagkakabahay kayo, pero masaya ba kayo? Tapos uuwi na lang siya kung minsan nakakahuna, patay na. O uuwi siya, libing na ng mahal sa buhay. Ganun ba yun? Alam natin, meron tayong economic realities. Pero timbangin mo, kapatid, kung sulit yung ibinabayad mong lungkot sa napapala mo para doon sa mga pinag-usapan natin, pinag-uubusan natin ang panahon. Yung mga paghihiwalay at paglalayo na hindi naman kailangan, di self-inflicted na sadness. Kung minsan hindi lang sadness dahil mamaya nararahuyo, na-attract sa iba pag matagal nang wala. Bitterness naman, anger, acrimonious separation, nasisirang mga pamilya. Isipin kung sulit. Paggawa ng mali, pagsira sa sarili, sobrang bisyo,
pagpapatalo ng mga kinikita sa mga pagsusugal. Sasaya ka ba sa ending niyan? Ang daming bayad niyan. Siyempre, pag nagbabayad tayo, marunong ka dapat debit, credit. Sulit ba? Ano yung mga naging credit sa buhay ko nito? Kailangan iniisip. Ang mahalaga, masaya. Some basic needs have to be met. And beyond that, you should prioritize being happy. Lagi mong itatanong, kapatid, nakakapagpasaya ba yan? Sabi ng asawa mo, yung manugang mo, kailangan nating kontrolin, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Pero ang itatanong mo, nakakapagpasaya ba yan? Gagawin mo na yan, my wife, sa ating manugang. Sabi ng wife sa anak, sa kanyang asawa, huwag na tayong pumunta sa birthday ng nanay mo. Ang nanay mo nakakainis, bla bla bla. Pero ang tanong, nakakapagpasaya ba yung gusto mo? Umalalayo ang loob mo sa magulang ko, mahahati ako, mag-aaway-away tayo. Nakakapagpasaya ba yan? Pati sa mga ginagawa natin sa buhay, gusto natin napaka-engranding debut. Ang itatanong nyo, sasaya ba tayo o may stress? Magkakanda utang-utang tayo para maghanda ng kutakot-takot. Nakakasaya ba talaga yan in the long run? Kasi dapat nakakasaya. Huwag tayong umimbento ng mga activities na nakakapagpalungkot. Like, nag-away kayo, binabati ka na, ayaw mo pa. Nakakapagpasaya ba yan? Ba't di ka nalang makipagkasundo na para sumaya na kayo? Ay, ayoko pa. Eh di huwag ka na makipagkasundo buong buhay. Hindi naman, makikipagkasundo rin ako next month. Eh ba't tatagalan mo pa? Di ngayon na. Para sumaya na kayo. Bakit tayo gumagawa ng lungkot? Sa dinami-rami ng ginagawa, mga kapatid, sa inaatupag at inuuna, happiness naman. Sabihin nyo nga, sa katabi nyo yun. Kung sa pamilya nyo, laging nag-aaway-away, nag-aaway ng konting mana, bulok na piano, isang dangkal na lupa sa kuko. Sabihin nyo, mga kamag-anak kayo, happiness naman tayo. Tama na yung mga gulo na yan, bigaya na lang dahil magkakandamatay na tayo, tatanda na tayo. Happiness naman. Tama na yung sobrang mga sakripisyo, gulo, contest. Dapat happiness naman. Para kung namatay ka, nakangiti ang iyong bangkay. Kasi nakakita na ba kayo ng bangkay na nakaratay na nga ganun sa kanyang kabaong, mukha pa rin talagang nahihirapan. Kasi nakamatayan na ang hirap. Pasayahin ang buhay. Iyan ang gusto ng Diyos para sa atin. Let others live to do God's will, not yours. At syempre, sa pagpapasaya ng buhay, hindi lang buhay mo, buhay din ng kapwa. Do not dominate others. Hayaan mong harapin nila ang pangarap nila, sundin nila ang kagustuhan nila, ibigin nila ang gusto nilang ibigin, mahalin nila ang gusto nilang mahalin. Kasama yun sa pagpapasaya ng buhay. Hindi dinidikta sa mga anak kung sinong mamahalin nila. Bagamat we can advise, and because of experience, many parents can detect a problem in-law to be. Kaya makikinig kayong mga anak sa mga magulang, but at the end of the day, yung magpapakasal, yung iibig, ang magpapasya. At ano man ang gawin niyang pasya, lalo't pinakasalan at asawa na, mga biyanan, tanggapin nyo na ng buong buo. Kasi asawa na yan ang anak nyo. Magulang ng inyong apo. Ayaw nyo pang tanggapin, iniirap-irapan nyo, sinisipa-simangutan. Nakakapagpasaya ba yan? Yun ang tanong. Ano ba makakapagpasaya? Di tanggapin mo na, total miyembro na ng pamilya mo. Nakakabit na sa kanya yung apelyido nyo ng inyong marangal na angkan. Eh di tanggapin mo na para masaya. Do God's will, not yours. Let others live to enjoy their way in their terms, not in your terms. Malakas magpalungkot yung dinodomina mo ang kapwa. Ikaw ang nagdidikta sa kanya kung paano siya mabubuhay. Not even God does that. Let others live to be happy. Gawin nating ministry, mga kapatid, magpasaya ng kapwa. Yung iba ang daming ministry sa church, ha? Makuba-kuba na sa ministry. Wala nang oras sa sarili at sa pamilya sa ministry. Pero wala namang napapasaya. Yung iba nga ang ministry pa, mamintas. Mang-chismis, mang-judge. Look, magpasaya tayo ng kapwa. Ang magandang mission yun. Kahit wala kang doktrina, kahit wala kang official title,
Pag nagpapasaya ka ng kapwa, ang tingin sa'yo ng Diyos, ang galing-galing na worker, ang yaman-yaman, ang buti-buti. Kasi ang ministry ni Jesus, magpasaya ng tao. Tumanggap ng tao, magmahal sa tao. Set people free, especially if you have the power over them. Power is given by God. Use power to act like God, and God loves. God sets free. God nourishes. Kung tayo nakakahiram ng kapangyarihan, ano man yun, gamitin natin para magpasaya, hindi para magpalungkot. Gamitin natin para magbigay, hindi para magnakaw sa kapwa. Gamitin natin to make the world a better place. And always ask the question, pampasaya ba yan? Pag meron kayong tantrum, meron kayong palabas sa buhay, may arte, itanong mo muna sa sarili mo, manalamin kayo kapatid, sabihin nyo, pampasaya ba ang arte mo? Kung hindi, tigilan. Sayang ang buhay. Sayang ang taon, ang buwan, ang linggo, ang araw, ang oras. Kung lungkot, imbes saya ang ating kapiling. Sa mga puro na lang survival, duty, career, pride, gathering of treasures, happiness naman. Life is short. Happiness for you and your loved ones, and very especially, happiness for those who love you. Pasayahin natin yung mga nagmamahal sa atin. Huwag natin silang laging punuin ng worry, pag-aalala. Patahimikin natin ang loob nila. Mga anak, kung gusto ng mga magulang yung umuwi kayo ng maaga para mapayapa ang loob nila, pasayahin nyo sila. Huwag yung papag-alalahanin. Be responsible parents para ang mga anak hindi natatakot, na-insecure about their future. Alam nyo, ting nagtatalo, nag-aaway ang mag-asawa, na-insecure ang mga anak, baka maghiwalay sila, paano kami? Be kind to those who are around you. Why do things that prevent happiness? This is the greatest deception of the devil. When you are induced to do things that make you and other people unhappy, this is not the work of God. This is the deception of the evil one. Why do things that cause unhappiness?